Hi, good day. This is Sister Ren. Today is December 5. Today is December 5. Yan. Friday, right? Friday. So, ang topic po natin ngayon ay yung end time prophecy. Puro end time prophecy po tayo sunod-sunod. So, pero yung iba, i-deliver ko muna sa inyo yung iba. So, sana bago tayo mag-umpisa, pangunahan nawa tayo ng Panginoong Kristo, walang distraction, sa ingay, sa mga kung ano-ano. Kasi minsan, pag totoo yung tinuturo mo, daming distraction eh. Andiyan ang devil eh. Hinaharangan talaga. So, dako muna tayo sa Zacarias chapter 12, verse 9. Pangunahan nawa tayo ng Panginoon sa Kristo at bago natin umpisahan to, maespirituhan ng lahat, maunawaan kung ano ibig sabihin ng mga talata. In Jesus' name. So, Zacarias chapter 12, verse 9, dako po tayo. Sabi dito, at mangyayari sa araw na yaon na aking pagsisikapang gibain ang lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem. So, yung mga susugod sa Israel, I mean yung sasakop. Kasi nakapropesiya, di ba? Ang Russia, ang Magog. Magkasama siya ng iba pang bansa, kasama ang Persia. Nasa 2 chapter 38 po yan. Makakasigurado tayo na kasi may mga talata akong binibigay sa inyo. So, makakasigurado kayo na ito ay talagang pinag-aralan at guided by the Holy Spirit. So, si Carias, chapter 12, verse 9 po ito. Dako po tayo sa, ano sabi ko kanina, Ezekiel chapter 38. Sa Ezekiel chapter 38 po kasi nakasulat doon na kung anong kasamang bansa ng Magog, ng Russia. Kasi ang code ng Russia, ng Magog, sa unang, nung sinaunang panahon, ang code niya sa Biblia ay yung Gog. Gog, yung hari ng Magog. Yung Magog, yung bansa. So itong sabi sa Zacarias chapter 12 verse 9. Tapos, at mangyayari sa araw na yun na aking pagsisikapang gibay ng lahat ng bansa na paroon laban sa Jerusalem. Na paroon laban sa Jerusalem. Kasi po, nakasulat sa Ezekiel chapter 38, nandun na Russia, ang Iran, Persia, ang Saudi Arabia na andun. Sheba at Dedan kasing code nila doon. Marami pang bansa. Maganda basahin natin para mas sure tayo. So, ito nga po. Ezekiel chapter, bug tayo sa lumang tipan. Chapter 38, kasi halos dulo na yun eh. Ezekiel chapter 38. Nakita nyo, nagpisang kagad natin yung Bible study natin without further ado. Talagang direkta tayo. Wala ng paligoy-ligoy pa. So, Ezekiel chapter 38, sabi dito, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog. Sinasabi to ng Panginoon kay Ezekiel. Sa Magog daw, na prinsipe sa Ros, presidente sa Ros, Russia, sa Meshek, Moscow, at sa Tubal, Turkey. Sinabing Tubal, Turkey, at manghula kalaban sa kanya. Propesay. Pag sinabing sa Biblia ng manghula, propesay, hindi po yung manghuhula na kung saan nakukuha lang ha. Propesay, meaning na manghula. Sabi dito, at yung sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, O Gog, na Pangulo ng Russia, sa Mesek at sa Tubal. Kasi di ba magtandem lagi ang Russia at Turkey, di ba? Lagi magkatandem yun eh. Ngayon, madadamay pa ang Moscow sa propesya. Yung Moscow, di ba? Isang state ng Russia yan. Madadamay pa sa propesya yan. Sabi dito at iyong, yan, verse 4, Ezekiel chapter 38, verse 4, at aking ipipilit ka sa palibot at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga at ilalabas kita at ang iyong kawal.
mga kabayo at mga kabayo, ibig sabihin mga armies kasama na nasusuotan silang lahat ng buong kasakbatan. Armado na malalaking pulutong na may longki at kalasag. Silang lahat ay nangagtatangan ng mga tabak. Sabihin, panggera talaga, mga armies talaga. Talagang panggera sila, di ba? Lahi nila yan eh. Usually, mga Arab countries, Muslim countries. Di ba? Sa history, base sa history natin, ako lang kinakampihan, base sa history natin, talagang kasi nakapropesiya eh. Ang sinasabi ko lang naman po sa inyo, yung propesiya. Hindi ako nangunguna dito, kundi ang salita ng Panginoon. Galing sa Bible, nakita nyo, binabasa po natin, galing sa Bible. Bible po ito, ayan, ang kapal oh. Ganyan na yung binabasa ko pa ulit-ulit. So, wala pong panghuhula dito. Lahat po galing sa Panginoon, sa Bible. Hindi po galing kay Sister Irene. So, ulitin po natin. Ayun nga, ang summarization niya na may lahat ng longki, may kalasag, nangatatangan ng mga tabak, panggera talaga sila. Yan, di ba si Abraham may anak kay Hagay, nakatulong ni Sarai. Tapos, later on, pagkamatay ni Sarai, nag-asawa siya uli, di ba? Di ba? Si Ketura. Si Ketura na Egyptian din. Sabi dito, sa verse 6 ng chapter 38 ng Ezekiel po, sabi, ang Persia, which is Iran, ang Kus, ang Kus, at ang Put, ibig sabihin niya Libya at Ethiopia. Yung Kus, meaning po ng Kus ay Ethiopia. Yung meaning ng Put ay Libya. Ay kasama nila silang lahat na may kalasag at turbante. Ilalayo ko yung mic ko kasi baka mag-feedback. Silang lahat na may kalasag at turbante. Nalagay ko na nga dito. Kasi baka mag-feedback po ito gaya ng nakaraan eh. Sayang naman kung hindi niyo po mapakinggan. Kung hindi niyo naman mapakinggan, uulitin ko rin naman. Uulitin ko siya. Wala namang problema sa akin. Basta kailangan makapagturo ako. Dapat ganun. Hindi ko lang nakamagnet. Nakamagnet pala siya. O, ayan. Ayan, didigdig pa kaya ako niyan? Ayan. So, sabi dito, ang Gomer at ang lahat niyang mga pulutong, ang sangbayan ni Togarma, Bet Togarma, sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan. Ano sa palagay niyo ang Bet Togarma? Lagay niyo po sa comment section kung ano yung Bet Togarma. Kung sinabi natin Bet Togarma, Europe po. Hindi po yan London, hindi po yan UK, hindi po yan Canada. Yan. Bet Togarma sa kahuliyang sa, di ba, northern part, pinakadulong bahagi ang Russia. Ang Bet Togarma po, kaliwa, pa Europe, pero hindi Canada, hindi UK, hindi London. Roma, Italy po yan, yung mga ganun, Greece. Turkey kasama. Sabi dito, pinakahuling bahagi ng hilagan at lahat niyang mga pulutong maraming bayan na kasama mo. Humanda ka, oo. Humanda ka, sabi. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel na pinapasabi sa mga tao. Sa panahon natin ngayon na propesya na mangyayari, sabi dito, humanda ka, oo, humanda ka, ikaw, at ang lahat ng iyong mga pulutong na napisan ko sa iyo, at maging bantay ka sa kanila. Ito yung mga basang kasama na Russia. Sabi dito, pagkatapos sa maraming araw ay dadalawin ka sa mga huling taon ay papasok ka sa lupain na ibinalik na mula sa paghabol sa tabak na napisan mula sa maraming bayan. Di ba nangyayari na po yung propesya na nagbabalikan sa Israel, yung mga napisan sa mga maraming bayan, nagbabalik sila sa Israel ngayon. Sa mga bundok ng Israel na naging laging giba. Ngunit nalabas sa mga bayan at sila'y magsisitahang tingusay silang lahat, sabi dito. Sa huling taon, sabihin, end time prophecy ito eh. Mangyayari pa lang. Kaya hindi pa po nangyayari ito, wala pa sa history. At ikaw ay sasampa, ikaw ay darating na parang bagyo,
Ikaw ay magiging parang ulap na tatakip sa lupain ikaw. Sabi, ikaw, Russia. Sabi ng Panginoon, puro ikaw, inulit-ulit ang Panginoon, ikaw. At ang lahat mong mga pulutong, lahat ng bansang kasama niya. Sabi dito, at ang maraming tao na kasama mo. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel na sabihin sa Russia. Ganitong sabi ng Panginoong Diyos, mangyayari sa araw na yaon na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip. Sa huling araw to, darating sa pag-iisip ng magod. Ngayon, presidente nila si Putin. Bahala sila kung abutin sila ng propesya, si Putin ba o sa iba, di ba? Play safe tayo, pero mukhang aabutin si Putin kasi, di ba, hindi naman siya talaga gaya sa atin dito sa Pilipinas, 6 years and 6 years. Sa kanila, hanggat gusto ng tao, hindi sila ma-oust. Sabi dito, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, mangyayari sa araw na yan, na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip at ikaw ay magpapanukala ng mga masamang panukala. Mag-iisip, magiging corrupt-minded ang Russia. Mag-iisip siya ng masama sa Israel. Kukuha siya ng mga bansang kakampi, ng mga Arab countries para sumama nga naman sa kanyang pakikibaka sa Israel kasi lalo ngayon panahon corrupt na ang ngayon ang Russia. Corrupt na rin ang Iran. Oh. Ang Iran po biro yun na wala na sila ng tubig. Gusto silang tulungan ng Israel during 2017-2018 sa patubig nila. Pero ayaw nila, gusto nila sakupan ang mangyayari ng Iran, Tehran. Ngayon, ang Russia naman, yung mga kinikita ng empleyado nila, 70% napupunta sa gobyerno. So, gobyerno lang yung mayaman. Tapos, ginagamit pa ng gobyerno nila ni Putin sa lahat ng mga gero. Yung 70% na yun, pambili ng mga armas, tangke, kung ano, drones, mga ganun, pang missile, mga nuclear, na galing sa bulsa ng mga tao. So, dapat malabak-law kang pag-aaral natin ito. Diba? Sana nakikinig po kayong lahat na espirituan. So, ngayon, papasok sa isip ng Russia, Iran, Turkey, Saudi Arabia na itong kailangan maganap tong prophecy, sabi sa Lucas chapter 24 verse 44 to 46 at saka Matthew chapter 5 verse 17 na kailangan, sabi ng Panginoong Jesucristo na kailangan maganap ang lahat ng nakapropesya nakasulat sa aklat ni Moses daw, aklat ng mga propeta at lahat ng mga nakasulat sa Salmo kasi hindi sinabi ng Panginoon na si Moses ay kasama sa mga propeta. Hindi consider si Moses na prophet kasi si Moses po ay angel, one of the 7 angels. Yan po, ibang topic po natin didiscuss yan. So, dito po tayo. Nandun na po tayo, mag-iisip daw ng masamang pag-iisip ang mga bansang yan laban sa Israel. Sabi ng Panginoon sa huling araw, at iyong sasabihin, ako'y sasampa sa lupain, may mga nayong walang kuta. Lupain ng Israel na yun ng walang kuta. Wala silang barricade. Sasampayin ko sila na nasa katahimikan, na nagsisitahang tiwasay silang lahat, na nagsisitahang walang kuta, at wala kahit mga halang o mga pinto ang bayan na. Diba walang ang Israel lang barikada. Sabi dito, upang kumuha ng samsam. Yung mga sasakop doon sa Israel po, ito na, inuunahan na tayo ng Biblia, mangyayari to. Upang kumuha daw ng mga samsam itong mga Arab countries na ito nasasakop sa Israel. Ang sakupin talaga nila Israel kasi bagsak na yung ekonomiya nila, corrupt na sila. Sabi dito, upang kumuha ng samsam at upang kumuha ng huli. Upang ibalik ang iyong kamay laban sa mga gibang dako na tinatahanan ngayon. At laban sa bayan na napisan mula sa mga bansa na nagtangkilik ng mga hayop at mga pag-aari at nagsisitahan sa gitna ng lupa. Ang Seba at Dedan, sabi ng Panginoon, ang Seba at Dedan, which is Saudi Arabia, at ang mga anakal sa Tarsis. Seba at Dedan, Tarsis.
Saudi Arabia, sangpu ng lahat ng batang leyon niya ay magsasabi sa iyo, naparito ka baga upang kumuha ng samsam, pinisan mo upang magdala ng pilak at ginto. Sasakupin nila ang Israel, pilak at ginto, mga kaibigan, upang magdala ng mga hayop at mga pag-aari. Siya nga pala, i-follow nyo ako, mag-subscribe kayo, at i-share nyo to kasi importante pang propesiya. Mapalad ang mga nakikinig sa propesiya at mapalad din ang gumaganap ng propesiya. So, kayo na bahala kung gusto nyo i-share to para malasakit kung ano mangyayari sa mundo natin. Pinag-aralan po ito, napaka maselang parte itong propesiya. Pag nagkamali ka dito, masasalot ka, malilipog ka, mamamatay ka pag nagkamali ka. So, with the guide of the Holy Spirit, with the Lord Jesus Christ, sa awa ng Panginoon, siya ang gumagabay sa atin upang maunawaan to at naituturo ko po ngayon. Talaga nagsunog po ako ng kilay para dito ba? Para sa propesiya ng Panginoon sa so, hindi ko sinasabing scholar ako. Sinasabi ko lang po talaga na masikap yung pagsusunog ko ng kilay para matutunan ito. Guided by the Holy Spirit of the Lord Jesus Christ. So, tuloy na po natin mga friends, mga kasisi, mga kasolid, everyone, kahit sino. Sana maunawaan natin itong maunawaan yung propesiyang ito. Kasi ako, alam ko na po ito eh. Alam ko po ang sequence nito at series. Sequence. Sequence talaga in short part. Alam ko yung sequence ng pangyayari. Sabi dito, yung Sheba Tudan na Saudi Arabia kasama yan sa propesya. Sabi, kukuha sila ng samsam sa Israel. Nasakupin nila upang madala ng pilak at ginto, upang madala ng mga hayop. Pati mga hayop kukunin nila sa Israel. At mga pag-aari upang kumuha ng malaking samsam. Sabi dito. Kaya anak ng tao, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, Prophet Ezekiel, ikaw ay manghula. At sabihin mo kay Gog, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sa Russia daw. Sa Pangulo ng Russia, si Gog, sa araw na ang aking bayang Israel ay katang tiwasay, ay hindi mo baga malalaman? At ikaw ay darating na mula sa iyong dako, mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng hilagaan. Iba pinipilit na Amerika to eh. Sabi nga sa propesiya, kahuli-hulihang bahagi. Sabi daw po, kahuli-hulihang bahagi ng hilagaan, north. Wala naman tayo iba makita sa mapa natin kundi Russia lang eh. Northern part yung pinakadulong bahagi, which is Russia. Si Russia lang. Sabi, ikaw. O kanina pa natin binabasa, sabi ng Panginoon, ikaw at ang maraming tao na kasama mo. Silang lahat na nakakasakay sa mga kabayo, malaking pulutong na makapangyarihang hukbo, ikaw daw, Russia, ikaw. Ikaw, sabi ng Panginoon. At ikaw ay sasampalaban sa aking bayang Israel. Sabi ng Panginoon na parang ulat na tatakip sa lupain. Mangyayari sa mga huling araw na dadalhin kita laban sa aking lupain sa Israel. Sabi ng Panginoon, ang Russia, dadalhin nga ang upang makilala ako, sabi ng Panginoon, upang makilala ako ng mga bansa pagka ako'y aaring banal sa iyo, O Gog, sa harap ng kanilang mga mata. Makikilala ng lahat ng bansa na ang Panginoong Hesukristo ay banal na siyang lalabas sa lupa na nakasulat sa Sekaria chapter 12 verse 9 at Apokalipsis sa Tagalog, sa English po Revelation chapter 22 verse 20 to 21 ay ang Panginoong Hesukristo lang ang lalabas sa Diyos, wala pong iba. Hindi ko alam bakit nagtataka ako, bakit pinipreach na meron pang ibang Diyos. Bakit ang Panginoong Jesucristo lang ang lalabas, walang ibang Diyos na lalabas sa mundo, kundi siya lang. Pasensya na kayo, medyo maingay sa paligid. Naririnig nyo ba yung mga ingay? So, sabi sa Matthew chapter 24 verse 36, sabi doon, walang nakakaalam sa pagdating ng Diyos. Tapos biglang pagdating sa verse 37 ng Matthew chapter 24, ba't Panginoong Jesucristo lang ang darating, di ba? So, very catchy siya sa mga hindi nagbasa. Sabi sa Matthew chapter 24, ang Ama lang nakakaalam ng pagdating niya.
So, tapos sa Matthew chapter 24, verse 37, bakit ang Panginoon sa Kristo darating, di ba? Kumbaga, ayan na yun eh. Kumbaga sa sutuklawin ka na, hindi mo pa alam yung sinasabi ng Panginoon. So, talaga masasabi natin na isa lang ang Diyos. Siya lang ang darating. Sa buong Biblia, wala nakasulat na ibang Diyos ang darating. Kung meron, sige, sabihin niyo, makipagdebate kayo sa akin. Lalabas ko yung lahat ng talata sa buong Biblia na walang ibang Diyos ang darating. Ang Panginoon sa Kristo lang ang makikita natin. Kaya wag na sabihin dalawa o tatlo ang Diyos dahil Panginoong Hesus Kristo lang ang darating. So sabi dito, tuloy natin sa Isaiah chapter 13, verse 9 to 18. Isaiah 13. Isaiah chapter 13, verse 9 to 18. Sabi ito, narito, Isaiah, aklat ni Isaiah, chapter 13, verse 9 to 18. Ang sabi rito, narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating. Kaarawan ng Panginoon, ibig sabihin pagdating ng Panginoon sa Kristo, mabagsik na may puot at mabangis na galit upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyon. So ngayon pangalan, naglilipulan na eh. Hinuhusgahan na tayo ng Panginoon. Pag nakitang, ay hindi na magbabago ito, wala ng pag-asa, may paglipol na po nakasulat po sa Apocalypse chapter 14 verse 14. Hindi ako sumasablay dyan kasi, diba, talagang pinakita sa akin ng Panginoon sa awa ng Panginoon sa Kristo, pinakita niya yung dapat makita. Hindi naman ako genius, hindi naman ako eskolar, pero sa awa ng Panginoon sa Kristo, talagang pinakita niya yung dapat makita ng mga propesiya. Sabi dito, yan. Sabi dito, upang lipulin daw yung mga makasalanan. Sabi dito, sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat. At hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Didilim. Diba, nagkakaroon na tayo ng mga eclipse, solar eclipse, yung mga ganyan, yung moon eclipse, diba? Yan yun. Nakasulat din naman yung mga eclipse na yan sa Joel chapter 2, verse 28 to 32. So, nasa mind ko na po talaga yan eh. Dire-diretso na po kasi. Nasa mind ko na talaga kasi yung mga talata na yan. So, ayun po. Sabi, at aking parurusahan ang sanglibutan, sabi ng Panginoon. Dahil sa kanilang kasamaan. Parurusahan din ng Panginoon ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan sa huling araw, paglipol to. At ang mga masama dahil sa kanilang kabalakitan. Alam niyo po ba, ibig sabihin ng paglipol? Yung sama-samang namatay sa isang lugar. O di kaya, iba't ibang lugar, pero iba't ibang pagkamatay. Yung bang masamang pagkamatay, hindi pagkamatay na dahil sa sakit, o kung ano man, yung sa masamang pagkamatay, paglipol po yan eh. Kung ayaw po tanggapin, bahala kayo. Nagkakaroon ng paglipol ng Panginoon sa mga sumasamba sa rebulto at sa dalawa ang Diyos at tatlong Diyos. Meron naman talaga tatlong Diyos, apat na Diyos. Nagkakaroon na po ng paglipol. Sa inyo na yan kung tatanggapin nyo, if you receive it or not, yung salita ng Panginoon sa Kristo. Kung hindi nyo i-receive, sasarado nyo ang inyong mga pandinig, ang inyong mga tenga. Kung sarado po talaga, wala tayong magagawa. Kailangan magbalik loob muna sa Panginoon sa Kristo upang magkaroon ng pag-unawa sa mga talatang ito. Kasi sabi nga sa huling araw, masama lalong sasama. Ang mabuti ay magiging lalo pang maging mabuti. Ang mga masama hindi makakaunawa ng salita ng Panginoon, pero kailangan pa rin natin ituturo ng ituturo. Sabi dito, at aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakitan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo. At aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. At aking gagawin ng isang lalaki ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto, ang taong na higit kaysa dalisay na ginto ng Ophir.
So, maingay sa labas, nadidinig niyo po ba? Kaya't ang aking panginginigin ang mga langit at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaroroonan sa puot ng Panginoon. Kaya kasi may malakas na boses sa labas baka may nag-aaway or kaya may sinisigawan. Mga anak, kahit aking panginginigin ng mga langit at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaroroonan sa puot ng Panginoon ng mga hukbo. At sa kaarawan ng kanyang mabangis na galit, panginginigin daw ang lupa. Ibig sabihin, lindol. Panginginigin. So ako po, nagkukwento sa inyo, galing sa Bible, pinakikita ko po sa inyo. Ito, face-to-face live. Hindi yung, kasi minsan ayoko nang mag-edit dahil mas gusto ko nakita nyo na live. Although sa mga ginagawa kong affiliate, ini-edit ko pa talaga yung mga may picture, may mababasa kayo doon. Ako, pwede ko pong gawin yun, may mababasa kayong mga talata, pero mas gusto kong gawin to na binabasa ko sa inyo na ganito. Sabi dito, magkakaroon nga ng paglipod sa huling araw sa mga masasama. Kasi maraming hindi nagsasaliksik. Malaking bagay sa Panginoon po ang mga nagsasaliksik. May reward sa Panginoon yung mga nagsasaliksik sa Panginoon. May reward siya doon. Magandang bagay yung kasaliksik po tayo. Inunan natin ang Panginoon. Hindi puro kayamanan, puro pagtatrabaho. Maganda yung kasaliksik po tayo sa Panginoon sa Kristo. Unahin po natin ang Panginoon at lahat ng mga kailangan natin sa buhay, susunod niya po yan. Antimano. God is an omnipotent God. Alam niya lahat ng mga bagay. Alam ng Panginoon sa Kristo lahat ng mga bagay na kailangan natin. Bago pa natin sabihin yun. Kaya, unahin natin ang Panginoon. Gaya ni Haring Solomon, inuna niya ang Panginoon, sinunod ng Panginoon kay Haring Solomon yung mga kailangan niya sa buhay. Nagkaroon siya ng mga kaya sa buhay at kung ano-ano pa. Sabi dito, ayun ang propesiya na yan. Isaiah chapter 13, verse 9 to 18 niya. Sa Hosea chapter 6, verse 6 naman, dako po tayo. Propesiya po ito, mangyayari sa huling araw. Isaiah chapter 6, verse 6. Busog tayo dito. Kasi so, pag tuturo po ako, medyo tahimik. Ayoko po na may nagbubunga nga, may nagbibideo ko, may nagsasayawan, ano. Kasi seryoso po ako pag nagtuturo ako. Iba po yung pang-content natin, iba po yung sayawan, iba po yung mga exercise, iba po yung mga content na katatawanan, iba po yung salita ng Diyos. Nakita yung seryoso ako po salita ng Panginoon. Diba? Seryoso ko pagka ganito. Ayoko ng mga Bible ka na, nagbibiroan ka. Kasi pinag-aralan ko po talaga ito. Bible. Malabo yung mata ko. Hindi maganda ito. Hosea chapter 6 verse 6. Sabi po dito, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Sabi ng Panginoon Diyos, sa Hosea chapter 6 verse 6, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan, sabi ng Panginoon, at hindi hain. Mas gusto ng Panginoon yung sa deeds, by deeds tayo. Kaawaan sa kapwa. Magkaroon tayo ng kaawaan sa kapwa kaysa yung pagkakilala sa Diyos, kaysa kahit anumang hain, maghain man tayo ng maghain, or burnt offering sa Panginoon, sa mga church, magbigay man tayo sa kapwa, maging maawain tayo sa kapwa o ano man, offerings pa rin yun eh. Pero mas gusto ng Panginoon yung, di ba yung bibigay tayo sa mga pastor, sa mga pare, yung mga iba sa inyo, iba't ibang religion, di ba? Iba't ibang religion tayo. Ay ng Panginoon ng mga alay, kasi di ba sa Old Testament, dito sa, ito Hosea chapter 6 verse 6 po ito eh. Nag-aalay sila pag may kasalanan sila. Pinag-aalay sila ni Moses kung may bawa, kambing, lamb, mga gano'n, kung ano-ano, tupa, baka, ox, ganyan. Sabi, mas gusto ng Panginoon yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Kaysa,
handog na susunugin or burnt offering. Sabi, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos, higit kay sa mga handog na susunugin. Mas gusto ng Panginoon yung pagkakilala sa Panginoon, kilalanin natin, saliksikin po natin, knowledge of God. Kasi minsan walang knowledge of God ang mga tao. So, trabaho lang ng trabaho, daldal lang daldal, kasiyahan. Bihira talaga yung naglalaan ako sa pagbabasa ng Biblia o nag-aaral. Gusto ng Panginoon nagsasaliksik tayo kahit hindi tayo perfecto, kahit hindi tayo mababait, hindi tayo mabait, hindi tayo perfecto, basta nagsasaliksik tayo sa Panginoon, um, talagang ano yan, gusto ng Panginoon. May reward sa atin ng Panginoon. Unlike yung iniisip nila, banal na sila, okay na sila, wala lang dapat baguhin sa kanila, masama po yun. Mas okay yung tanggap na tanggap natin sa Panginoon, inaamin natin yung mga kasalanan natin. So sabi nga dito, yan, Hosea chapter 6 verse 6, binasa po natin. Ngayon, sabi nito, ngunit sila gaya ni Adan ay sumalangsang sa tipan. Doon nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Sumalangsang daw sa Ten Commandments. Gumawa ng paglililo, mga kasalanan, laban sa Diyos. Kaya ang daming tinuklaw ng ahas sa parang desert bago sila makarating o bago nila masakop ang Israel. Sabi nito, ang Galaad ay bayang gumagawa ng kasamaan, tigmak sa dugo. Sa Israel yan. At kung paano ang mga pulutong ng mga tulisan na nagsisiabang sa isang tao ay gayon ang pulutong ng mga saserdote na nagsisipatay sa daan ng dakong Sikem. Oo, sila gumawa ng kahalayan. Nung panahon po ito ni Moses, yung mga saserdote, yung mga lipi ni Moses, ang kanya, na saserdote, nagkaroon sila ng mga kahalayan kasi nahawa sila sa pagan altar, sa pagsasamba sa pagan altar. Hindi na totoong Diyos ang sinasamba nila, kundi gumawa na sila ng mga rebulto at pag-asawa sila na mga sumasamba sa rebulto. So, ayun nga po. Marami pa tayong propesiyang isusunod. Joel chapter 2 verse 28 to 32, yung panahon ng pagdating ng Panginoon. Magkakaroon ng eclipse, solar eclipse, moon eclipse, iba't iba. Marami pa po akong kukwento sa inyo na galing pa rin po sa Biblia. Marami pa pong kwento sa inyo, Sister Aileen, na galing sa Biblia. Magugulat pa po kayo sa iba na matutuklasan nyo. Yan. Sinipin natin maigi to. Sa awa ng Panginoon sa Kristo, bigyan niya tayo ng blessings at wisdom galing sa Biblia. So, sana naunawaan natin itong mga talatang ito. I-share po natin sa ating mga kilala ang end-time prophecy na ito. Huwag kayong mag-alala, totoo po ito, eksakto. Ang prophecyang ito dahil galing po sa Biblia, hindi po galing kay Sister Irene. Hindi po ako manghuhula o espiritista, kundi binasa po natin, makita po naman natin na binasa natin sa Biblia. Mas maganda po kung mag-take note po kayo ng mga talatang ito at pag-aralan nyo din po para malaman nyo kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. Mag-take note po tayo ng lahat ng Bible verse na sinabi ko. So, may mga kasunod pa po tayo mga propesya. Napakadami pong propesya, isang tambak talaga. Sana ma-absorb nyo lahat yan. In Jesus' name, ma-absorb nyo. So, ito na lamang po. Today is December 5. Christ bless your entire family. This is Sister Irene, naghati sa inyo na prophecy from the Bible. In Jesus' name, Amen. Ingat po kayo. Stay safe. Be healthy. And, ayun nga, don't forget to praise God. Put God first sa ating buhay para lahat ng ibigin natin ay bibigay ng Panginoon. Lahat ng ibigay ng ating puso at ng pag-iisip, if God-given, if God's will, bibigay ng Panginoon yan. Basta unahin lamang po natin siya. In Jesus' name, God bless you all.